And napakahalaga po para sa atin, syempre, yung mga failures po natin na pwede natin panggalingan para po syempre mas mag-improve pa tayo sa ating mga tatahaking mga goal para po sa ating mga negosyo. Pero ito mga ka-RSP, ang dating lumang tricycle na nakatambak lang, naisipang i-convert into a fully livable tricycle house. At ngayon, bukod sa dito na sila nakatira, ay ginagamit pa nila ito sa kanilang pag-travel sa buong bansa habang binavlog ang kanilang daily life. Mantakin nyo yun ha, tricycle, pang-travel sa buong Pilipinas. Alamin natin ang kanilang tricycle diaries at ang ating kikilalanin sina Maria Rosana at Ruben Joseph Dimaandal. Magandang umaga sa inyo, Benjo at Rox. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Rise and Shine Pilipinas. Good morning! This is Audrey together with Prof. Fee. Nasa loob ba kayo ngayon ng inyong tricycle? Yes, obviously. This is Parang hindi lang naman sa bahay, yata pero tricycle po ito. yan. Oo, parang ang laki-laki Parang naman. laki. Tricycle van. Ang galing. Pero ba't kayo nag-decide na mag-travel Bali, ano sa po siya? Oo. Sige nga, kwentuhan mo Sige, kami. sige, Ano yung tsura dyan? Patingin nga. Sige, go ahead. Kwento daw. Bali, ano po ito talaga, before siya naging ganito, mobile food Food truck truck. po ito muna. Oh, Bago okay. namin siya kinonvert Ginawan na ba? maging bahay. Nag-business Ay. po kami mag-ihaw-ihaw sa dagat. Ito yung gamit namin. And then, nung may nagtayong malaking mall dito sa province namin, yun na, medyo na-wipe out kami mga nagtitinda dun sa beach kasi lahat gusto magpuntahan na lang sa mall. So ayun, kaysa matahinga na lang, kinonvert na lang namin siya sa bahay. Ganawa na lang namin siyang ganito. Kasi we've been always, kumbaga, dreaming of traveling nga. Kasi we've always been a traveler po talaga. Here and abroad. Kaso nga lang, nung nag-pandemic, lahat naman tayo na-apektuhan ng pandemic. So yun po yung nangyari na kumbaga, we've been stripped of all of our assets. Tapos, yun, nagtinda kami. Tapos nung kumbaga wala na, kumbaga hindi siya nag-workout, sabi natin, just subukan na siguro natin to go for our dream. So, yun na yung the rest is history. Ginawa na namin siyang mobile house. Okay, yung tricycle na yan ba'y electric or de gasolina rin? Gas po, gas. Gas po. Pero ito pong tricycle na to, we've actually been given another tricycle. May nag-sponsor po kasi sa amin ng isang trike. So, yun po will be, kumbaga, converting on the process of conversion. Para po, just to correct, kasi po yung, isa ngayon po, hindi pa yung buong Pilipinas yung nata-travel namin because, kumbaga, itong trike na to, sabi niyo nga, nakatambak, medyo dilapidated na, medyo luma-lumain na talaga. So dito lang po sa Camarines Norte. Camarines Star kami na nag-iikot. Okay. Dito pa lang po. So siguro napapansin ng mga kababayan natin sa Camarines, itong kakaibang tricycle nila dahil Yes. parang nga siyang tahanan na rin eh. Oo. Pero ano ba yung mga pinagkakaabalahan ninyo bago nyo napasok tong pagbablog? May experience na ba kayo dati nitong pagbablog na ito? Sa pag-vlog po, wala pa actually. Ang pinaka, kumbaga, main bread and butter namin is pag-buy and sell ng condo at saka ng kotse. So yun po yung pinagkakaabala namin. So kaya naman medyo may idea ko when it comes to interior design kasi kami na yung gumagawa. Nag-flip kami ng condo tapos ibebenta namin to, yun nga, medyo with a profit. Pero yun nga, medyo minalas na nung nag-pandemic. So eto, na-convert namin with the, kumbaga, background na pag-flip ng mga properties before. Pero when it comes to vlogging, Wala po. This is our first time na mag-vlog with our passion of traveling. Okay, I can see there na parang nagbebenta rin kayo. So parang ano ba to? Naging source of income na rin ba itong paggamit ng tricycle van, food truck? Tell us more. Correct po, correct. First, kasi ang nung nag-pandemic nga po, kumbaga hindi makalabas ng province, wala masyadong, kumbaga income. So ang ginawa po namin, nung nakita ko na medyo may nakatambak na isang tricycle dun sa bahay ng magulang ko, we figured na gawin siyang parang pang negosyo. Ayan nga, sa video. Ginawa namin siyang tindahan. Ginawa namin, as Rox mentioned before, medyo okay naman po yung tinda kaso may nagbukas na malaking mall sa province namin and then nawala yung hype. So yun, kumbaga hindi na rin kumita. So kumbaga nung time na po yun, sobrang down kami. And
sabi ko nga, wala na kaming... Wala nang mawawala sa amin. Oo, so might as well go for our dream. And yun, it eventually, kumbaga, sinuklian naman yung pag-take namin ng risk. And here we are, kausap po kayo mga host. Ayan. Well, Profi, ang nakakatuwa sa kanila, ang dami nilang time together. Oo. So, ginawa nyo yan, sinimulan ninyo, tapos nagta-travel kayo, lagi kayong mag-asawa. Kamusta yung nagawa nito sa inyong relationship? Well, surprisingly kumbaga, akala namin syempre magkakasawaan, lagi magkasama. Pero during this time po kasi sobrang sobrang struggle financially. And nung time po na yun, with this, nung ginawa namin itong trike house, na nagsistruggle kami, and at the same time, we're building our dream, we're building ourselves. Mas na pa, kumbaga yung bond namin, mas na pa stronger, it grew stronger because we have shared struggles. Kumbaga kagaya nga po ng sinasabi ko na parang yung mga sundalo na nagkasama sa gera, mas pag umuwi sila, mas stronger yung bond nila. Yun po yung nangyari sa amin, talagang sobrang we've been in the front of the trenches, kumbaga sa battle, dahil sobra talaga po kaming na down nung nawala yung aming finances. So, yun, it bonded this strike. Kumbaga, nag-bond po sa amin ito in kumbaga, building our dreams. So, Of course, you've mentioned some of the challenges, pero ano ba yung most unforgettable moments or memorable moment na naranasan nyo habang kayo nag-travel, nag-vlog, nag-business gamit ang inyong tricycle van? Okay, sir, kasi alam mo yung kapag umaalis kami, tapos every time na i-open namin yung bintana, yung pinto, iba-ibang scenery ang nakikita namin. So para sa akin yun yung mga unforgettable na moments. Iba-iba yung scene like bundok or ilog, dagat, ganyan ang ganda sa mental health din po. And aside from that, para sa akin ang hindi ko makakalimutan yung mga taong nakikilala namin on the way na surprisingly talagang helpful, makikita mo sa kanila na willing to help sila pag may nangyaring something. Kung hindi naman kasi maiwasan na minsan may aberyang nangyayari. So, willing silang tumulong. Napakabait ng mga taong nakikilala namin on the way. So, yun po. Just to add on that po, yun nga, sabi ko sa social media, in this day and age, talagang mga keyboard warriors na lang, marami mga, kumbaga, may mga negative din, pero mostly positive naman. So, sa social media po kasi, kumbaga may masabi lang talaga yung iba. Yung iba. So, hindi mo na, kumbaga, malaman kung ano yung talagang true heart ng tao, pero when you're, kumbaga, immersed into society, into kumbaga, yung totoong nature ng tao, makikita mo talaga na maganda pa rin ang puso ng tao na pag nasiraan ka, never po kaming lumapit at tinanggihan ng tulong. Ang galing ano, pero ito yung tanong ko Dito sa tricycle na ito, na kinonvert nyo bilang mobile home, no? Paano kayo nagsi-CR? Paano kayo naliligo? At meron din ba itong Wi-Fi? So ano po, this is actually the first and only fully livable na tricycle sa Pilipinas. So meron po siyang shower. May Siguro shower? meron namang video dyan. Oo, kasi Nandito po, inaapakan namin. Gumawa kami ng shower dito. Tapos meron din dito. May portable na toilet po kami. Nilalagay namin doon sa harap pag kailangan namin Ito po yung toilet. Tapos ito yung toilet. Tapos ito yung ating gas. Ito yung ating muktan. Tapos yung shower nandito po. Nandito po sa ilalim Inaanan namin dito, may shower curtain dito. Tapos may ano po kami, may solar na power po kami. So yung aming pump para mapunta yung tubig papunta rito. Kaya naman po kasi we have four na solar power. Ang galing naman. galing. Alam mo, kung ikakasal yung dalawa, pwede silang magkaroon ng wedding van. Yan na yung gagamitin nila. Pero kung halimbawa man, Rosana, mapag-isipan nyo na hindi pwede naman ako humalili sa'yo dyan. Kami na lang ni Sir, oo. De, biro lang, oo. Pero ano naman yung sinasabi ng inyong pamilya, mga kaibigan, kakilala, dahil ito yung napili nyong gawin, naging against ba sila sa una, or very supportive naman sila? Well, sa akin po, syempre, this is a foreign na venture na
kumbaga travel, kumbaga parang hirap ka na financially. Tapos nag-ano ka pa, kumbaga travel, which is, kumbaga parang ano siya, parang kami, we flipped it, kumbaga sa iba na hindi na malulugmo na, hindi na gagalaw kami. Ang ginawa po namin, kumbaga we bypassed the the route, kumbaga dumiretso na po kami into going for our game. So hindi sila, kumbaga sa simula medyo talagang skeptic sila, ba't pa kayo magta-travel, but etc. Sabi ko nga po, we've tried everything to, kumbaga to try to the ends meet, kumbaga makapag-survive kami. Nagtinda kami ng mga karne, nagtinda kami ng ihaw-ihaw, nagpa-raffle kami, ito po, dati pala ginawa pa namin car wash after namin ginawang tindahan. Ginawa ko pa tong mobile car wash, which also did not work out. So, kumbaga, we've tried everything para kumbaga mag-workout, pero hindi talaga po So, yun na, sabi ko, sige na, gawin na natin let's go ahead for our plan A, which is our dream of traveling, and here we are. Ayan, iba rin yung love nila sa isa't isa. Yes. No, nag-struggle, kung ano nung sinusubukan, pero sumusubok pa rin ng mga panibagong ideas. Ang nagtataka ko, Profi, dahil sa dami ng time nila together, buti hindi pa nabubuntis si Mama, no? At paano kapag nagka-baby kayo, isasama niyo rin ba sa travel ninyo someday? Safe naman po, safe naman. Ay, fairness Eventually na. po, pagka kasi ang aming pinaka goal talaga is to have a bus house or truck house. Para yun talaga po, kasi before pa, bago po mag-pandemic, siguro 6 years ago, naghahanap na talaga na medyo well-off pa kami. Naghahanap kami ng bus or truck to convert into a mobile house. Yun nga po, one thing led to another. Inilalagay namin yung pondo sa negosyo. And then nawala bigla. So here we are sa tricycle lang muna tayo. Pero eventually po, we're gonna upgrade into a bus or truck pag medyo pinalad tayo. Anyway, sa ating mga ka-RSP na gusto pa kayong makilala, saan ba nila kayo pwede mapanood? And also invite them also to check your social media accounts. Yes, well, please do follow us sa aming Facebook page. Tricycle Diaries po on Facebook. Then, sa YouTube din po, Tricycle Diaries po. And sa TikTok, Part-Time Hippies PH po. Part-time hippies. Again, thank you so much at good luck sa inyong mga travel adventure. Maraming salamat at Benjo at Rox sa pagsama sa amin ngayong umaga. Again, thank you.